Good day mga idol! In this video, maghaharap ang Biker Dude Developmental Team at ang 7-Eleven Riders. Kalaban din nila yung ibang malalakas na team dito sa Nueva Ecija. Dito sa Tropang G-Star Year-End Race. Tingnan natin kung effective yung strategy namin versus dito sa mga teams na to. Nga pala, gumagawa ako ng mga racing and training tips videos weekly. Dino-document ko rin yung mga long rides namin and nag-review din ako paminsan-minsan. Kung yan ang hilig nyo, mag-subscribe na kayo. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude! Sponsor ni Coach Boycast. Okay. Yung 100,000, mamaya ako na ibibigay. Mamaya na, sige. Sa atin na lang yun. Picture galing pala kayo sa amin, Albay. Angelo! Yung hinihingi ko! Ulan. Wala! Ikaw nyo ha. Ikaw dito eh. Good morning, Ivan. Ikaw sa mga bata, di ba? Meron pang bukod pa ba sila sa amat yun? Ito yung tepok na isang araw. Pala yung organizer ng Silex. Sa tapat ng lumihan yung flag down sa may akasya. Okay. Ayaw mo naman tansyahin yung nakastart na ito. Okay. Okay. Ala pa si Bugo. 7:30 kasi start na alam. 7:30 di ba? Lahat pa 7:30 start tayo di. Sabihin start ng maaga. Oo. Wala pa 7:30 ah. Ha? Wala pa 7:30. Okay ka na, sige na. Ako naman ang magpapa-stop din. Si Bugo So yun mga idol, nadinig nyo, wala si Bugo dito sa karera na to. Na late na naman, hindi na naman umabot sa start mga idol. Pero in fairness, 7:30 kasi ang sinabi na start, pero pinawalan yung kategory nila ng mga 7:25. So hindi inaasahan ni Bugo na papawalan ng maaga yung karera. Pero lesson learned na rin yan mga idol, kasi kung meron kayong pupuntahan o sasalihan na karera, it's better na agahan nyo yung punta kasi hindi nyo alam yung nasa isip ng mga organizer. Tulad minsan nang dumayo kami dun sa may Giro de San Valentin, ang sabi ay 10 o'clock ang pawala sa amin, pero parang 9 o'clock pa lang ay pinawala na kagad kami. So maraming mga siklista ang hindi nakasali nun sa kategory namin kasi maaga nga kaming pinawalan. So in the future, better be safe than sorry mga idol, and pumunta kayo ng mas maaga kaysa doon sa may sinabing oras ng pawala mga idol. So ang nangyari ngayon, dahil late si Bugo, hindi siya nakatulong dun sa mga teammates niya, which is sayang din mga idol kasi malakas pumatag si Bugo. So ngayon ay nandito tayo sa may bandang finish area ng ating 2020, pero ang ruta natin ay kakaiba dahil reverse ito mga idol. Hindi siya yung normal na galing dun sa may Bacau papunta dito sa may Santa Rosa. Bagkos ang ruta natin ay mula manggagaling dito sa may Santa Rosa papunta dun sa Bacau, pero lalagpas pa tayo ng Bacau, aahon pa tayo doon sa may Nauson hanggang sa makarating tayo dun sa may Bonus. So bali ang pinaka-finish natin ay uphill, 1.5 kilometers yun na nag-a-average ng more or less 10%. So ang posibleng manalo dito mga idol ay yung mga malakas umahon, yung mga climbers. Hindi lang pure climber ang pwedeng manalo dito kasi medyo maiksi lang yung ahon, 1.5 kilometers. So yung may mga lakas sa ahon at saka sa patag, pwede silang makabawi dito mga idol. Yung mga all-rounder na tinatawag. Sa Akasya, sa Lumihan. Sa mamihan po. So ngayon mga idol, mabagal pa tayo kasi nasa neutral pa tayo. Hindi katulad dun sa may pro na dito pa lang sa neutral ay napakatuli na. So bali start natin dun sa may Lumihan. Sabi sa akin ng race director, dun daw ang start. So riding tayo hanggang doon mga idol. Nga pala dito sa category na to, kasama natin yung Biker Dude Developmental Team. Kaso nga lang wala si Bugo kasi medyo na late siya or naaga yung start natin. Tapos dito rin yung mga 7-Eleven riders na pro na din pero hindi pa sumasali ng tour. So napakalakas ng mga kalaban ng BDT. Andito din yung ibang trangkista and yung iba pang mga teams dito sa Nueva Ecija and dun sa ibang lugar din kasi hindi naman limited sa may taga Nueva Ecija lamang ang kasali dito sa karera na to. So bali ang instructions ko lang sa mga bata, syempre meron tayong mga protected rider. Yan ay si Amir, si CJ,
TJ at saka si King. The rest of the guys will be on domestic duty. Sila yung tagahabol dito sa may patag, sila yung tagahabol pag mayroong nag-breakaway. At sinabi ko rin sa kanila na pwede silang mag-breakaway as long as wala silang kasamang kalaban, di ba mga idol? So yun yung ating pinaka-strategy. Ang sabi ko rin dun sa mga protected rider natin ay tumira lang sila pagdating dun sa start ng ahon. Huwag silang titira prior dun sa may start ng ahon or huwag silang magbe-breakaway. Parang yung ginawa rin ng mga pro kung saan si Marcelo at saka si Wrench Michael Bondok ay tumira lang dun sa start na ng ahon. So punta lang tayo sa starting line mga idol and let's go. Pochi, bagal! Bagal lang konti. Si Bugo, kuya kayo. Nabahala siya. Biker late talaga. Bantayan nyo natin dalawa. Yung dalawa, bantayan mo na. Magtapat ng akasya ha. Magtapat ng akasya ha. So ito na mga idol, andyan yung Akasya, siguro mga 200 meters na lang ang layo natin. And then sinasabihan ko sila Pochi na wag mo nang aatake kasi baka mamaya umatake na sila and maiwanan yung mga baka sabihin wala pa sa start line ay nag-start na, sabihin false start. So yan mga idol, malapit na pagka bumusina ako, yun na yun, hudyat na start na nung karera. Ayan, yung asa kaliwang Akasya na yan yun mga idol. Ayan, so tumuli na ako dito. So ang ginagawa ko ay syempre ayokong magpakapit doon sa mga rider sa likod ko. So medyo hindi muna natin ma-video yung part na to kasi isa lang yung camera natin. Yung isang camera ay nandun kay Biker Old, nandun pa siya sa may bandang start mga idol. So eto, sinasabihan ko yung mga motor na doon lang sa likuran, wag sila dito sa harapan kasi ang mangyayari ay pwedeng kumapit sa kanila yung mga riders and then makapag-draft sa kanila, 'di ba? And makakuha ng unfair advantage. Kunyari meron naka-breakaway na isa tapos tumutok sa kanila tapos dumire-diretso sila, 'di ba? So pwedeng makatakas na yung rider na yon. So ayan mga idol, sinasabihan ko sila na it's either dun sila sa likuran o kaya ay dumiretso sila. Sinasabihan ko rin yung pickup dun sa may harapan na mauna na. So ayan si Francis mga idol, BDT, siya yung unang tumira and then parang trangkista yon na sumusunod sa kanya. So okay ang ganyan mga idol kasi at least yung ibang team ang re-require na maghabol dun sa mga rider sa harapan. So merong independent rider na sumusunod, mukhang hindi nila hinahabol ng matulin, Tapos ito yung mga ibang BDT rider sa harapan, si Nicole at saka si Frankie, binabantayan nila yung mga humahabol, which is the correct thing to do para mabantayan nila yung hahabol kay Frankie. So para rin hindi makapagpalitan. Nga pala, bali siyam yung BDT riders dito pero tatlo yung 7-Eleven riders na sabi ko nga pro na pero hindi pa naglalaro ng tour kaya hindi pa sila pwede pa silang maglaro dito sa amateur category. So yan, medyo maiksi lang yung ating karera mga idol, hindi siya ganun kahaba, more or less nasa 18 kilometers lang mga ganon, pero sabi ko nga uphill yung pinaka finish line nila. So kung makikita nyo mga idol, medyo relax pa yung mga riders dito sa may bandang likuran, napakarami kasi ng mga riders. Ibig sabihin yan, kapag ganyang karami ay madalang yung makaka-breakaway. Meron mang maka-breakaway ay more or less 95% ang chance na maabutan kasi ang daming maghahabol. Depende na lang kung nalaspag yung mga riders. Sabi ko nga sa inyo, medyo maiksi lang yung ruta natin ngayon kaya hindi ko masyadong ini-expect na merong mga malalaspag na mga riders kasi masyadong maiksi yung ruta and syempre ensayado yung mga yan, kayang-kayang sumabay hanggang sa makarating sa dulo. And sabi ko nga rin sa inyo dun sa isa sa mga video ko, pag nandito kayo sa gitna ng peloton, ang laki ng drafting effect, ang laki ng magiging benefit ninyo kapag nag-draft kayo dun sa may gitna ng peloton, kaya hindi rin kayo masyadong mapapagod. Ang mapapagod lang dito ay yung mga nasa bandang harapan mga idol kasi sila yung tumatrangko,
and sila yung nagbe-breakaway. Tulad nito, mayroong naka-breakaway 7-Eleven na rider, tama ba? 7-Eleven na rider, tsaka isang rider na hindi ko kilala mga idol. Meron kasi dito ng mga sumali na mga taga malalayong lugar, so imposible na makilala ko yung mga riders. So may nag-jump si Pochi, si Boy Attack, nag-jump siya papunta sa may breakaway, and syempre pagka naging dalawa na yung 7-Eleven sa harapan, kailangan ng habulin yan mga idol. And nakita ko humabol si Micol, and isa-isang nagsihabulan yung mga riders. So eto si Pamana mga idol, kung napapansin, kung hinahanap nyo si Pamana, nandito siya, yung naka-blue na yun na G-Star. So yan mga idol, observe lang tayo kasi medyo suklian ang mangyayari dito kasi nga ang dami nila. Tingnan lang natin. So far merong breakaway na more or less wala na mga idol, inabutan na yung breakaway, pero meron pang mga sumusukli. Usually sa start ng karera maraming nag-a-attempt na mag-breakaway na ganyan kasi fresh pa yung mga riders. So merong mga mag-a-attempt na tumitira na ganyan. Ang ginagawa ko dito mga idol, sinusundan ko yung nagbe-breakaway kasi pwede kasi na makatutok sila sa motor, magkaroon silang ng unfair advantage. So kailangan bantayan din natin sila. Ito naman wala namang tumutok, so pinabayaan ko na siya. Hindi naman siya tumutok doon sa may harapan na sasakyan or sa harapan na motor. So tingnan natin, balik tayo dito sa main peloton. Andito ako sa may gawing kanan, dito ako nagdadrive sa may gawing shoulder mga idol, kasi yung araw andito sa kanan din. So kung nandun tayo sa kabilang side, baka puro araw lang ang makita nyo kapag yung video natin ay dun natin kinuha. So pagpasensyaan na, nandito tayo sa may bandang kanan and hindi masyadong nakikita yung peloton. Yung camera kasi natin ay nakakabit sa helmet natin, hindi tayo pa pwedeng mag-handheld katulad dun sa Pro kasi ang gamit natin ay hindi automatic na motor, manual ito. So ibig sabihin kailangan mong mag-clutch using the left hand. So hindi pa pwede na ipanghawak ko ng camera yung left hand natin. Okay? So yun, breakaway pa rin ang isang rider. Tingnan natin kung sino yung mga maghahabol sa kanya. Yon, independent riders yung mga naghahabol. Meron akong nakitang trangkista, 7-Eleven andito si Frankie, mag-perform kaya si Frankie sa ahon mga idol, kahit na hindi siya ang protected rider. Kasi alam naman natin si Frankie ay nasa 5'11 yata or 6-footer, pero napakagaan. So isa sa mga forte niya ay yung pag-ahon na ganito mga idol. Tingnan natin kasi depende rin yan sa kondisyon ng rider. So currently mga idol ay merong breakaway na dalawa dun sa may harapan. Hindi lang nyo lang nakita yung breakaway nila, pero dalawa yung nasa harapan. And meron ding pagkakataon na nasasali tayo dito sa may peloton, kasi pagka ganyan merong mga sagabal dun sa may shoulder, wala tayong magagawa kundi sumali dito sa may peloton. Pero syempre bago tayo mag-swerve papunta sa peloton, tumitingin muna tayo, tinitingnan natin side mirror natin, tinitingnan natin yung gilid natin para to make sure na wala tayong masasagasaan ng mga riders. Kasi syempre cargo natin yan kapag naka-aksidente tayo ng mga riders. So yan, nagtatrabaho yung ating dalawang domestic, si Micol at saka si Gideon ang mag-partner. Sila ang nagdadala dito sa may peloton. Pero yung pagdadala nila hindi naman sagaran mga idol, mini-maintain lang nila yung speed kasi more or less tansyado nila na aabutan din yung dalawang rider sa harapan. Kung ganito rin yung sitwasyon mga idol, pansinin yung mabuti, nakarelax yung mga rider, diba? Asahan nyo na mayroon dyang counter attack pamaya-maya kasi nakaka-relax sila. Pagka ganyan, medyo nagiging anxious yung mga riders, medyo feeling nila ay masyadong mabagal or feeling nila mayroong opportunity para umatak. So ang gagawin nila dyan, maya-maya ay a-attack mga idol. Kalkulado na natin yan or based on experience, ganun ang nangyayari. Medyo paulit-ulit lang naman yung nangyayari sa peloton, yung kanyang dynamics, pero iba-ibang riders lang ang pumapalit. Parang pag naka-recover, attack, pagka naman napagod, tago, diba? Ganun ang nangyayari dyan mga idol. Pansinin nyo rin yung speed difference nung previous race natin with the Pro, kung saan pag nung nandito tayo sa gawi dito, ang takbuhan nila ay 45 to 50, pero dito sa may amateur ay more or less nasa 35 to 40. Medyo apprehensive yung mga riders na itodo yung kanilang pagtatrangkuhan kasi baka mamaya ay
abutan sila. Kunyari itong dalawang breakaway na to, hindi todo-todo yung pagbe-breakaway kasi iniisip nila na baka abutan sila, so nagko-conserve sila ng energy. Unlike dun sa mga pro, talagang todo-todo yung kanilang pag-atake, aatake, may susukli, tapos merong maghahabol, so and then repeat, parang ganon. Dito tingnan nyo yung mga riders, parang nagre-relax lang, diba? Kaya mamaya sa ahon, expect nyo na matinding banatan ang mangyayari dito mga idol, kasi fresh pa yung mga riders. So ito, merong dalawang nag-ahatak dito sa may harapan. Merong bang breakaway? Parang wala mga idol. So sila ay nagtatrangko for some reason, diba, na hindi natin naiintindihan. Pero kung ako ganyan mga idol, hindi ko tatrangkohan yung grupo. Pupunta ako sa may bandang likod o kaya pang 10 na rider. Tapos I'll let it play out sa harapan ko, and then tsaka ako magdi-decide kung aatake o hindi. So ayan, huminto yung dalawang riders. Siguro atake nga yung ginawa nila pero hindi nag-succeed. So ayan, relax na naman yung grupo. And expect ninyo kapag naka-relax na ganyan yung grupo ay merong magka-counter attack. It's just a matter of time mga idol. And meron pala tayong rider from Gimba nandito, and Team 39 nandito. Yun, sinasabi ko nga mga idol, si Boy Attack, si Pochi, yung kasama natin lagi sa ating vlog, si Pochi ay umatake na naman. Tingnan natin kung sino mag-ahabol sa kanya mga idol. Mukhang ayan, naging 3 sila sa harapan. So yan, pagka nagtulong-tulong yan, itutuloy ni Pochi yan. Bakit? Kasi baka or malamang kaya niya yung dalawang kasama niya sa ahon. So at least sure na siya ng first place, 'di ba? Tapos na meron pa siyang katulong sa may patag na makipagpalitan. So ayun, nagbabantay yung 7-Eleven rider sa harapan, and merong mga nagja-jump, merong mga naghahabol. So tingnan natin kung aabutan. Malakas si Boy Attack mga idol, kaya malamang dito ay medyo makalayo sila. Tingnan natin mga idol. Depende yan, kasi kung ayaw tumulong ng mga kasama niya ay aabutan din sila. So punta tayo sa may bandang harapan mga idol. Mukhang meron pang breakaway, hindi ko masyadong makita dito. Tingnan natin hanggang makarating tayo sa harapan mga idol. Pasensya na, nag-iisa yung camera natin ngayon kasi maraming category, so hindi natin nilagyan ng mga camera yung mga riders natin. Tsaka at uphill kasi yung pinaka-finish. Kung lalagyan natin ng camera yung ating rider, baka maging disadvantage pa niya yung weight ng camera, ano idol. So nagiging nagiging cautious lang tayo sa pag-a-add ng weight sa mga riders natin. Okay? So tingnan natin, meron bang breakaway? Parang wala, pero parang may nag-a-attempt, no? Tingnan natin sino tong nasa harapan. Hindi ko mamukhaan kung Biker Dude Developmental Team rider o hindi, pero mukhang nag-relax na naman sila mga idol. And back to square one tayo, back to zero. Ibig sabihin, grupo kompakto, sama-sama ulit lahat yung buong peloton, and maghihintay na naman tayo ng aatake dito. So yun, may umatake si Lawrence mga idol ng Biker Dude Developmental Team, and merong sumunod sa kanya na rider. Tingnan natin kung hahabulin sila ng peloton. Oops, yung sumunod na rider inadvertently ay medyo nahatak niya yung peloton, and parang naging domestic siya noong buong peloton mga idol. So tamang-tama, nandito yung mga Biker Dude Developmental Team sa harapan para kontrolin yung peloton sakaling maituloy ni Lawrence yung kanyang pag-atake. Pero hindi siya masyadong lumalayo mga idol. Ayan siya sa may kurbada. So hindi masyadong lumalayo yung ating rider. And ayan, inabutan na siya ng peloton. So buo na naman tayo. Expect a counter attack sa ganitong pagkakataon kasi pagod yung mga naghabol. Tingnan natin kung merong magka-counter attack. Meron pa rin umaatake pero nasa harapan siya mga idol. Pagka ganyan magka-atake ka tapos nasa harapan, seldom na lumalayo. So yan, pero lumayo siya ng konti. Yun, so contrary to what I just said, lumayo naman yung rider kasi hindi ideal yung position na nasa harap na harap ka tsaka ka-atake. Kasi kitang-kita yung atake mo. Kailangan medyo surprise ang mangyari, no? Parang surprise attack para hindi makareact kagad yung mga riders.
In this instance, nagtumira yung nasa harapan, pero sinadya nung pangalawang rider na hindi mag-react. Siguro iniisip niya na nag-iisa lang yung rider sa harapan, kaya hindi niya kailangang mag-react kasi aabutan din ng peloton. So yung mga riders natin ng Biker Dude Developmental Team ay nasa harapan, parang nagre-relax lang sila. Tingnan natin kung merong hahabol doon sa may nag-iisang breakaway na yun, mga idol. Yun, may umabol sa may bandang kanan, 7-11 na rider, and chinek siya kagad ng ibang mga riders. Tingnan natin, mga idol. Sino yung 7-11 rider na yon? Mukhang si Pochi. Mukhang si Pochi, mga idol. Counter attack na naman si Pochi. Tingnan natin, and yes, si Pochi nga. Kanina, Team 39 yung tumira sa harapan. Ito, inabutan na siya. And then, andun si Pochi sa harapan, and then hinahabol siya ni Gideon, ang Biker Dude Developmental Team. Tingnan natin, si Gideon yung rider natin na malakas sa patag. Medyo siya ay nasa chubby side, pero malakas siyang magdala sa patag, mga idol. Kaya gamit na gamit namin siya pagka ganitong mga patag na portion ng karera, or doon sa mga portion, sa mga karera na purely patag talaga, pwede siya, or malaki yung difference na nagagawa niya sa ating team. So yan, si Pochi ang nasa breakaway, mga idol. And tingnan natin kung didikitin siya ng peloton, no? So sinasabihan ko yung isang motorcycle rider na to na may angkas na lumayo, no? Lumayo siya kay Pochi kasi ang nangyayari ay nagkakaroon ng draft at nahahatak na si Pochi. So kailangan ay fair tayo, dapat walang tutukan. So pinalayo ko yung rider dun sa may harapan. So tingnan naman natin nga ngayon, mga idol, yung mga humahabol kay Pochi, kung dumidikit yung main peloton. Pero ops, mukhang merong motor doon sa may harapan, and medyo tinabihan si Pochi. Puntahan nga natin, mga idol, tingnan natin ano ang nangyayari. Nag-aabot yata ng tubig. Pero bakit nasa harapan, mga idol, yung nag-aabot ng tubig? So ito, sasabihan ko sila na magpatiw na. Kasi pagka ganyan, mga idol, nagkakaroon ng unfair advantage yung rider na nakatutok dun sa motor. Kasi parang isipin nyo na lang, meron sa inyong nagtatrangko, o kaya meron kayong tricycle na tinututukan, ano? So ayan, sinasabihan ko sila na mauna. Ayan si Pochi sa likod noong motor. Pero ayan, lumayo naman na yung yung motorcycle rider. May daladalang tubig yung kasama ng motorcycle rider. So siguro ay mag-aabot sila ng tubig, ano? Pero bakit nasa harapan sila? Supposed to be ay nasa likod sila or nasa gilid para iabot yung tubig, pero wag dun sa may harapan. So sinasabi ko lang naman na para maging fair tayo dun sa mga kalaban, dun sa mga manlalaro na mga naghahabol, na wag sila dun sa may harapan. So ayan, mga idol, dalawa pa yung nasa harapan. Kahit na malayo na ganyan, mga idol, ang laki nung advantage niyan kapag ka nandun sa likod na na posisyon, kasi para kang nagda-draft sa peloton pag gano'n, di ba? Mas less yung effort para dun sa may rider na nasa bandang likod noong mga motor na to. So yan, pinauna ko sila para hindi makaapekto sa karera. Kasi kung malakas na si Pochi, tapos meron pa siyang madadrafta na motor, so malaking disadvantage sa grupo. Oops! Merong mga tricycle dito sa may kanto, hindi na control noong ating tagaharang yung pinaka kanto. So merong nakalusot na tricycle at single. Buti na lang, magaling si Boy Attack, mga idol. So yan, so balik tayo dito. So lagpas na tayo dun sa may checkpoint ng kanto ng Fort Magsaysay, and then papunta na tayo dito sa may Bacau, mga idol. Medyo rolling ito, up and down. Medyo mababaw lang naman, hindi naman masyadong matatarik yung mga ahon dito at mga lusong. Puwera na lang yung final 1.5 kilometers na sinasabi ko sa inyo na nasa 10% more or less, diba? So yan, nagtataas pa ng kamay si Pochi. Siguro kakilala niya yung mga nadaanan niya ng mga riders na yon na nakatambay doon sa may gilid ng karsada. May mga fans pa pala si Pochi dito, mga idol. So ito, medyo lusong. Tapos pagkatapos dito sa lusong ay ahon naman, and medyo mahaba yung ahon na to. So tingnan natin yung mga riders sa likuran gamit yung camera ni Biker Old, mga idol, kasi nagba-vlog na rin si Biker Old ngayon. Tingnan natin, mga idol.
So tulad nga ng sabi ko, punta tayo sa may camera ni Biker Old, pero nandito na lang siya sa baba, sa lower left corner of your screen mga idol. Ito yung camera ni Biker Old. Ayan siya, baka kasi hindi kayo maniwala na si Biker Old yung nagbablog. Actually hindi nagbablog, kundi nagko-cover ng race at nagiging marshal na rin dahil part siya ng organizing committee. Ayan si Biker Gold, yung kanyang inaangkasan mga idol. So eto, balik tayo sa main screen. Nag-aabot ng tubig kay Pochi. Yan ang tama, nasa gilid, hindi nasa harapan mga idol. So ayan, titingin-tingin si Pochi sa likuran kasi pagka ganyan mga idol, medyo kinakabahan na yan. Kinakabahan na baka abutan at medyo nauubusan ng energy kapag ka tumitingin sa likod. Kapag ikaw ay confident, diretso lang ang tingin at tapos padyak lang ng todo or yung kung ano yung kaya mo. Pero pagka ganyan na lingon ka ng lingon sa likod, ibig sabihin ay medyo nagpapanik ka na. So ibig sabihin ay medyo tinatamaan ka na yung nung effort mo. Punta tayo doon sa may camera sa baba sa lower left hand corner. Makikita nyo na napakarami pa ring riders doon sa main peloton mga idol. So exciting ang magiging ahon nito. Abutan ba nila si Pochi or hindi na, di ba? Si Pochi na ba ang kukuha? Gano'n na ba kalayo ang kanyang agwat? Or konti pa lang din para maging excited pa rin yung mga humahabol, di ba? So yan, tingnan natin kung ano mangyayari. Sinasabihan ko yung motorcycle rider na wag sila sa harapan kasi ang nangyayari ay nakakapag-draft si Pochi sa kanila. Tingin kayo sa baba mga idol, yung mga naghahabol ay umaatake na. Tingnan natin kung sino yung riders na to. Parang si Amir ang nagdadala para dumikit kay Pochi mga idol. So medyo nag-extend siya ng effort. Medyo nasasayang yung effort niya. Dapat ang gumagawa nito ay ang kanyang mga domestic. Pero pagka ganito, siguro laspag na yung mga domestics niya. Kaya kailangan na siya na ang kumilos na mag-isa, di ba? So medyo nagpapanik dito si Amir na baka hindi na abutan si Pochi. Kung titingnan nyo rin ay naiwanan na nila yung main peloton. So meron na tayong lead rider na nag-iisa, dito si Pochi. Ito medyo nakakatutok na naman dito sa motor. So sinabihan natin yung motor. Meron tayong chase group, itong sila Amir, si CJ, tsaka sila King. Tapos kasama rin yung mga ibang 7-Eleven riders. And then yung main peloton natin na medyo malayo na sa kanila mga idol. Siguro mga 10 seconds ang gap. So between Pochi and the chase group ay nasa 10 seconds ang gap. And then between the chase group and the main peloton, nasa 10 seconds din ang gap. So tingnan natin, very exciting to mga idol. Aabutan ba si Pochi bago umahon or makakapag-solo si Pochi hanggang sa taas? Kung mapapansin nyo rin, si Pochi ay tingin ng tingin sa likod. Ibig sabihin niyan mga idol ay medyo nagpapanik na siya, na nagtatakot na rin na baka abutan siya ng main peloton or ng chase group, di ba? So tingin siya ng tingin sa likod. Pwede rin naman na naghihintay siya ng isa pang nag-breakaway tapos pwede niyang makapitan. So yun yung isa sa mga reasons kung bakit pwede siyang tumingin sa likod mga idol. So ayun, si Pochi ay nandito na sa may Bakaw. Tingnan nyo sa baba mga idol, malapit na tayo dun sa may pinakaahon. And then tingnan natin kung paparating na yung chase group dun sa Bakaw. Si Biker Old nauna na sa Bakaw, iniwanan yung mga riders. So ibig sabihin malapit na lang din yung chase group kay Pochi. Tingnan natin mga idol.
So kung titingnan nyo yung camera sa baba mga idol, malapit na si Biker Old sa akin. Nakikita na niya ako dun sa may camera niya. So ibig sabihin malapit na lang din yung main peloton. And ayan yung pagmumukha niya mga idol. Yung wish nyo na maging vlogger si Biker Old, medyo natupad na mga idol. So ayan si Pochi, tingnan nyo sa camera niya. Tapos ayan ako. So overtake si Biker Old dito sa gilid ko. Ayan. Nagpapapansin mga idol. So malapit na tayo sa ahon. Asan yung kalaban? Wala pa, medyo malayo. Nakikita ko mga 10 to 15 seconds. Medyo lumayo ng konti si Boy Attack doon sa may chase group. Pero yung main peloton parang wala doon sa may chase group mga idol. Mukhang nakaagwat pa rin. Hindi natin masyadong makita. Mamaya makikita natin yan sa umpisa ng ahon na to mga idol. Oops, may truck, buti na lang nakalagpas na yung truck. Nagpatiw na ako ng konti doon sa kay Pochi para bantayan ko yung ahon dito. Pakita ko yung pakita natin yung gap between Pochi and doon sa may chase group and then doon sa may main peloton mga idol. Doon sa chase group, nandun si King, nandun si Amir, at nandun si CJ, yung mga protected rider ng Biker Dude Developmental Team. Ang alam ko ay nandun din si Micol para tulungan sila sa paghahabol. So eto na mga idol, start na ng ahon. Tingnan nyo sa baba, yung Biker Dude Developmental Team, well represented. Mukhang inabutan ulit sila ng peloton. Yung chase group ay inabutan ulit ng peloton. So buo ulit yung grupo, no? Buo ulit yung peloton and naka-breakaway si Pochi. Tingnan natin, nasa na si Pochi. Tingnan nyo yung camera ko, dito yung malaking cam. And ayan, inabutan na mga idol si Pochi. Inabutan na. Ito siya sa may harapan at ito na yung pinaka-grupo sa kanyang likuran. And ito na. Tingnan natin mga idol, anong mangyayari dito. Todo na to. Yung mga protected rider natin, sila na yung babanat dito. Ginawa na ng mga domestic yung kanilang trabaho. And kung maiwan man sila dito ay wala nang pagsisisi, diba? Kasi binigay na nila ang kanilang lahat. So ayan. So yun, merong tumira na trangkista mga idol. Ang lakas ng tira, iniwanan yung grupo. Pero nakikita ko dito sa main group natin ay nandito yung 7-Eleven na dalawa, si Cyrus at saka si Dandan. Tapos andito rin yung mga riders natin, si King, itong una, yung pangalawa ay si Amir, pangatlo ay si CJ. Sila yung mga protected riders natin. And currently ay nasa last 1.2 kilometers na lang siguro tayo mga idol. May crack sa kalsada, baka ma-flat pa kayo dyan mga idol. So ayan, tingnan natin kung aabutin nila yung tumira na trangkista, no? Ang lakas ng tira niya, sana umabot sa taas, diba? Pagka ganyan kasi mga idol, medyo mahaba yung ahon na to, 1.5 kilometers, baka kapusin siya kasi ang lakas ng tira niya nung umpisa. And may tumira din na isang independent rider na nakapula. Hinabol ni Amir, hinabol ni Dandan, nagtumira silang dalawa at merong mga naiwan na yung mga kasama nila sa grupo, diba? Naiwan na at eto na, humataw na talaga si Amir at saka si Dandan. Binabantayan ni Dandan si Amir pero mukhang kayang-kaya ni Dandan. Hindi siya mukhang nahihirapan sa pag-ahon, pero si Amir, tingnan nyo, nagsishake siya ng left and right, parang nagsasayaw. And inabutan na nila yung trangkista na tumira kanina. Ayan mga idol, medyo kinapos nga. Dahil sabi ko nga kanina, medyo malayo pa yung tira, parang sprint yung tira niya. So pag gaganon mga idol, mahaba yung ahon, 1.5 kilometers na matarik, aabutin ng mga 4 minutes ito. Hindi tatagal yung ganun na klase ng atake. Depende na lang kung gaano kalakas talaga mga idol. Kasi kung ensayado mo naman yung ahon, kayang-kaya mong tumagal. Pero yun nga, dahil sila ay nasa amateur category, medyo mahirap gawin yon mga idol. So last 900 meters, ito yung part na napakakunat mga idol. Nasa 12% yung ahon na yan, 12 to 13%. Kahit ako pag nag-ensayo ko dito ay yung part na yan ay talagang medyo kinakainisan ko, diba? Tingnan niyo yung camera ni Biker Old dito sa may baba. Nagpunta ako sa harapan para makita ko yung gaps mga idol. So ayan, eto na yung sa camera ko, ayan sila Amir. Tingnan natin yung mga kasunod, diba? Kung gaano kalayo. Baka mamaya, kasi malapit lang, baka mamaya naman ay silang dalawa na lang ang nagko-content para sa panalo. Ito yung Team 39 nakahabol pa, and then yung 7-Eleven, and then si CJ, binabantayan ni CJ yung 7-Eleven, and then yung nakapula kanina na tumira. So punta tayo dun sa may bandang harapan mga idol. Tingnan natin yung camera muna. For the meantime ni Biker Old, ito yung dalawa, si Dandan at saka si Amir, one on one mga idol. Talagang palakasan ito.
remember, bago mag-finish ay meron tayong konting recovery. So pwedeng bumuelo sa part na yon mga idol. Pwedeng bumuelo tapos irematihin nila yung natitirang 200 meters papunta dun sa may finish line na ahon. Matarik din yon yung last 200 meters na yon mga idol. So tingnan natin kung anong mangyayari. Ito yung isang rider na nadaanan na naka 7-Eleven na yan mga idol ay galing sa pro category. Si Buhawi yan, si pro na nagpretend na newbie. Siya yun mga idol dahil nagdomestic siya ay nagpaiwan na siya doon sa mga kumarera ng pro category. So ito na tayo, malapit na yung tapaw dito mga idol. Mga 100 meters na lang tatapaw na, tapos recovery, tapos remate na, last 200 meters na ahon. So yun, hiwalay, nakalayo yung dalawa doon sa may main group. Tingin ko ay sila na ang kukuha nito. Tingnan natin mga idol. Nagmamarkahan yung dalawa, nag-recover sila mga idol at nag-pre-wheel dito sa may lusong. Kung ako sa kanila, dapat ay medyo nilagyan nila ng buwelo yan, kasi ang mangyayari dyan, pag nag-umpisa sila ng ahon dito ay medyo mahirap padyakan, diba? Kasi walang buwelo. So ayan, may buwelo naman. Si Amir ang nagdadala. Tingnan natin, last 200 meters, sabi dun sa ating graph. Si Dandan, si Amir, tingnan natin kung sino kuha. Rumimati si Dandan, naiwan si Amir. Mayroon pang pandulo si Dandan. At ayun, may lumabas na 7-Eleven mga idol, si Cyrus. Inabutan ni Cyrus yung dalawang grupo. Pero mali, nagtaas ng kamay kagad si Cyrus. And ayun, andun pa lang yung finish line. So ang nanalo ay si Dandan, pangalawa si Cyrus, and pangatlo si Amir. Nako mga idol, talaga naman nakakagulat, biglang dumating si Cyrus dito sa may finish line. Wow, grabe, ang lakas siguro nung habol niya, 'di ba? Ang lakas siguro nung habol niya mga idol, kasi para siya ang kumuha pa, or siya ang nauna pa siya kay Amir dun sa may finish line. Siguro niremate niya talaga yung last 200 meters na yon. Kung napansin nyo, yung last 200 meters hindi matulin ang dating ni Amir at ni Dandan papunta ng finish line. So ang nangyari ay siguro dahil niremate ni Cyrus yun, ay inabutan sila dun sa tuktok. Yun mga idol. So punta tayo sa finish line natin sa may awarding mga idol. Yun, si CJ tumawid na base dun sa camera na ano. Tapos ayan na yung the rest of the riders. Pero 1, 2, 3 lang yung kukuhanin natin, kaya hindi na masyadong ano. Punta tayo sa awarding mga idol. Sa amateur, nagpadagdag si Mami ng 1,000. Kaya sa champion, 3,000, 1,500. Wala na kang Facebook mo. Send ko sa'yo sa messenger yung Mas malaki pera sa amateur, may dagdag si Mami. Mami ko ng 1,000, kaya 3,000. Ay, taro. Video na lang. Very security daddy. Sino to? Champion. Makapala. First medal. Medal. Second. 1,000. Second. Ayun. Diyan mo pa? Cyrus. Five. Third Cyrus Baguio. So yun mga idol, natapos na ang amateur category. Next time naman ay yung master category mga idol, kung saan nandun si Biker Farm. Kung hindi pa kayo nakasubscribe mga idol, please consider subscribing. Please comment, like, and share na rin para mas dumami pa tayong mga biker dudes. Hanggang sa muli, peace!